Hello, Nay. Bakit napatawag ko kayo? Mahal ang pantawag dito sa ibang bansa ah. May importante ho ba kayong sasabihin? Ay nako, oo. Ikaw ba'y nagpapahinga na? Pasensya na kung alanganin ang tawag ko ha. Ay hindi na lang din kasi ako makapaghintay na sabihin sa'yo to. Talagang hinintay kita makapagpadala para makapagpa-load ako ng pantawag. Ano ho bang sasabihin niyo, Nay? Bakit parang kabado naman yata yung boses niyo? May nangyari ba? Ang asawa mo anak, si Sebastian. Higit 1 buwan na siyang hindi umuwi rito sa bahay niyo. Ang sabi naman ng mga magulang niya, hindi rin umuwi sa kanila. Huling may nakakita sa kanya, may kasama siyang babae sa kabilang bayan. Tagal ko naghihintay na umuwi siya. Nung mga nakaraan pa na umuwi siya para makumpronta ko. Kaso hindi pa rin siya umuwi hanggang ngayon. Ano ho? Ang asawa ko? Hindi magagawa sa akin yun ni Sebastian. Mahal na mahal ako nun, Nay. Pero may nakakita sa kanyang kakilala niyo na may kasamang magandang babae. Maghahawak pa raw ng mga kamay. Ay hindi ko alam kung saan hahanapin ang asawa mo anak. Baka kaya hindi na yun umuwi rito dahil may iba nang inuuwian. Ang radyo ng mga aswang, ito ang Aswang Radio. Good day po, Paula and Popoy, pati na rin sa mga walang sawang nakikinig dito sa Aswang Radio at sa iba pa nating mga channel. Ako nga po pala si Jamina. Hindi ko tunay na pangalan. Ako po'y 42 anyos na ngayon at nangyari sa akin ito, higit 10 taon na rin ang nakalilipas. Ako po ay isang OFW noong mga panahong yon. Dahil ako ang nagsisilbing breadwinner ng aming pamilya. Nasa Dubai ako that time nang marinig ko ang balita mula sa nanay ko na hindi na raw umuwi ang asawa ko sa bahay namin at may nakakita pa raw sa kanya na may kasamang ibang babae. Nang dahil doon, halos hindi ako makapag-focus sa trabaho at si Sebastian ang panay na nasa isip ko. Makalipas ang halos 2 araw na pag-iisip at pagsubok na tawagan ang asawa, tila hindi na ako makatiis at gusto ko nang umuwi para hanapin siya. Sa isang tawag, nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Linti ka talaga, Sebastian. Bakit ayaw mong sumagot? Nasaan ka bang hinayupak ka? Pag ikaw hindi pa rin talaga nagparamdam, uuwi ako ng Pilipinas. Sumagot ka na! Peste ka! Wisa talaga! Ilang ulit ko pang sinubukang tumawag sa asawa ko. Pero nagre-ring lang talaga ang telepono at kusa nang namamatay ang tawag. Ilang gabi na akong umiiyak at kung minsan, hindi ko na rin maiwasang tumulo ang luha ko habang may ginagawa ko sa trabaho. Binigay ko ang lahat sa asawa ko. Hinayaan ko siyang maiwan sa Pilipinas habang nasa ibang bansa ako para makapag-ipon para sa aming dalawa. Pero ang kapalit nun, nagawa niya ring lokohin ako na ilang beses na ring ginawa sa akin ng mga dati kong kasintahan. Hindi ko alam kung may mali ba sa akin, dahilan para gawin nila sa akin yon. Pero nung mga panahong yon, napagtanto kong hindi ko na pwedeng hayaan na gano'n na lang ang ginagawa nila sa akin at kailangan ko ring lumaban. Sa muling pagpatak ng luha sa mata ko, agad ko yung pinunasan at tumawag naman si Nanay Sarina ko. Hello, Nay. O anak, napatawag ka. Si Sebastian ba? Hindi pa rin umuwi? Ay hindi pa rin. Sumagot na ba siya sa tawag mo? Hindi pa rin po. Nakailang missed call na ako. Mauubos na lang pantawag ko dyan sa Pilipinas, hindi pa rin ako sinasagot. Anong balak mo dyan ngayon? Pinag-iisipan ko kung uuwi ako. Hindi na ako papayag na ganyan lang paulit-ulit ang ginagawa niya sa akin. Tama yan anak. Matuto ka rin lumaban para sa sarili mo. Tsaka may karapatan ka, lalo pat kasal kayong dalawa ni Sebastian. Pwede mo siyang ipakulong kung sakali magmahuli mong meron talaga siyang ibang babae.
Pag-iisipan ko mabuti ang pag-uwi. May natitira pang kalahating taon sa kontrata ko. Baka kapag umuwi ako, hindi na ako makabalik. Kung sa tingin mo'y may sapat ka naman ng ipon para magsimula ulit dito sa atin, mag-batch contract ka na. Sundin mo kung anong gustong gawin ng puso mo. Sige po, Nay. Salamat. Kung sakali mang bigla siyang umuwi, pakisabihan ako agad ha. Oo anak, makakaasa ka. Napabuntong hininga na lang ako nang maibaba na ang tawag. Sinubukan ko pa ulit tawagan ang numero ni Sebastian pero sadyang hindi niya sinasagot ang tawag. Alam kong binabaliwala niya lang yon ng mga oras na yon. Hanggang sa kinabukasan, nang muli kong subukang tumawag, kagulat-gulat na sinagot niya yun bigla. Pero mas nakakabigla kung sino ang sumagot at ibang boses ang narinig ko. Hello, Sebastian! Mabuti naman at naisipan mo rin sagutin ang tawag ko. Hayop ka? Hello? Sino to? Bakit ka ba tawag ng tawag? Anong sino ako? Ikaw ang sino? Asawa ko ni Sebastian. Si Jimena. Asawa? Hindi ko alam na may asawa na sa Sebastian. Pwes ngayon alam mo na. Nasaan siya, ha? Nasaan ang magaling kong asawa? Ibigay mo sa kanya ang cellphone niya at kakausapin ko siya. Ha? Wala. Hello? Hello? Peste! Namatay! Umanda ka sa akin, Sebastian. Uuwi ako. Nang dahil sa babaeng sumagot sa tawag ko, nakapagdesisyon akong putulin ang kontrata ko para umuwi. Nakatanggap din ako bigla ng text. Eksaktong lugar kung nasaan si Sebastian. Pero hindi na ulit sinagot ang tawag kahit ilang beses kong sinubukan. Hindi na yun nagri-ring at parang nakapatay na ang cellphone. Makalipas ang 1 linggo, nakauwi ako ng Pilipinas. Sinalubong ako ni nanay sa airport nang may pinaghalong saya at lungkot sa mukha. Kasama niya ang mga kapatid ko pero wala na akong tatay dahil maaga siyang kinuha sa amin. Napaaga pa tuloy ang uwi mo imbes na sa susunod na taon pa. Kailangan kong umuwi, Nay. Kailangan ko siyang hanapin para managot siya sa kasalanan niya sa akin. Naiintindihan ko anak. Kung gusto mo isasamahan pa kita kung nasan siya. Hindi ako pamilyar sa lugar na sinabi sa akin. Pero pupunta ako doon. Magpapahinga muna ako ng ilang araw bago ako maghanap. Hindi mo na ba ulit natawagan? Hindi na po. Para nakapatay ng cellphone niya matapos ko matanggap yung text. Ay, bakit ba lahat na lang ng lalaking dumadating sa buhay mo gago? Pagkakaamani mo lang ngayon na pinakasalan mo yang si Sebastian. Pero mabuti na lang din at wala pa kayong anak at walang maaapektuhan sa nangyayari sa inyo ngayon. Tingin niyo ba, Nay? Kung hindi ako umalis, hindi niya ako lulukohin? Anak, malayo ka man o malapit. Kung matutukso ang asawa mo, magloloko at magloloko yan kung gugustuhin nila. Huwag mo isipin may kasalanan ka sa lahat ng panlulokong ginawa nila sa iyo. Sila ang may mali. Sila ang may kasalanan. Hindi yata para sa akin ang pag-ibig. Lagi akong minamalas. Pero ako anak ay mahal na mahal kita. Iwan ka man ng lahat, nandito ako para sa iyo. Yan ang lagi mong tatandaan. Salamat po. At least alam ko may kakampi ako. Oo naman. Nanay mo ko at natural na kakampihan kita. O siya, naghihintay na sa atin ang inarkila kong sasakyan. May layo-layo pa yung biyahe natin pa uwi. Nakakamiss din dito sa Pilipinas kahit papano. Sarap ding umuwi. May plano ka pa bang bumalik sa ibang bansa? Hindi na, Nay. Baka magtayo nila ako ng maliit na negosyo. May ipon naman ako. O mabuti yan. Para hindi mo na kailangang lumayo sa amin. Oo nga po. Sa biyahe pa uwi sa probinsya, nagpahinga ako. Hinayaan din naman ako ni nanay at hindi na muna kinausap dahil alam niya ring pagod ako. Halos 2 araw din akong nagbawi ng lakas bago ako tuluyang magsimulang magplano sa gagawin ko. Nasa sala ako ng mga oras na yon, nakatitig sa screen ng cellphone habang paulit-ulit na binabasa ang eksaktong lugar na ibinigay sa akin. Sityo balik-balik? Pagkatapos ng arko,
Maliit na daan papasok sa kanan? May ganito ba talaga lugar sa kabilang bayan, Nay? Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko rin naman kabisado mga lugar dito sa atin at hindi naman talaga ako dito lumaki. At dito lang ako dinala ng tatay mo. Paano ko kaya ito hahanapin? Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, Nay. Ako na lang. Walang may iwan sa mga kapatid ko dito sa bahay kung sasama ka sa akin. Pero kakayanin mo bang mag-isa? Kinaya ko nga mag-isa sa ibang bansa nang walang katuwang, Nay. Sa paghahanap pa kaya sa nawawala akong asawa? Sinubukan mo na rin bang tawagan ng mga magulang niya? Baka mamaya ay nandun na tinatago lang sa'yo. Dahil alam nila may ginawang kagaguhan yung anak nila. Wala daw po. Matagal na rin siyang hindi umuwi doon. Yun ang sabi nila sa akin. Paano kung ayaw naman talagang magpahanap ng asawa mo at talagang may iba na siya? Kung ganun ang siste, hahayaan ko na lang siya, Nay. Hindi para gawin kong tanga ang sarili ko sa kanya. Tama yan, anak. Huwag mong ipaglaban kung ang ipinaglalaban mo naman mismo ang kusang bumitaw. Gano'n na lang ang pagkabigla namin ni nanay nang malaglag ang picture naming mag-asawa nung ikinasal kami na nakapatong sa stante ng divider namin. Nabasag yun at bigla akong kinutuban ng masama. Taas-baba ang dibdib ko sa kabang nararamdaman. Nagkatinginan kaming dalawa ni nanay dahil para sa amin, masamang pangitain ang ganong klase ng insidente. Si Seb, Nay, baka may nangyari ng masama sa kanya. Shh! Magunos dili ka, anak. Baka may pusa lang na nakasagi sa likod ng divider kaya nalaglag ang litrato niyo mag-asawa. Pero kinakabahan ho ako. Wala namang pusa rito sa bahay. Imposibleng malaglag yan ng ganun-ganun na lang. Ang mabuti pa, magdasal ka na sana'y walang nangyayaring masama sa asawa mo. Kailangan ko na talaga siyang hanapin. Baka mamaya may nangyari na talaga masama sa kanya. Baka mamaya hindi naman talaga siya na babae. Baka may dumukot o kaya pinatay na siya. Anak, kumalma ka nga. Huwag ka mag-isip masyado ng masama. Magdasal ka. O ako nang baala maglinis itong kalat. Kailangan ko na magsimulang kumilos para hanapin kung nasan siya. Pupuntahan ko tong lugar, Nay. Baka napahamak na talaga si Sebastian. Oo, na. Sige. Basta ngayon, ikalma mo muna yung sarili mo. Gusto mo ba ng tubig? Kukuha kita sa kusina. Sige po, Nay. Hindi ko maiwasang mapatitig sa litrato naming naiwan pa rin sa sahig. Tumayo ako para pulutin yon at ilaglag ang natitirang bubog. Napaluha na lang ako habang tinitingnan ang itsura naming mag-asawa na masaya pa nung mga panahong yon. Ang akala kong perpekto ng pag-ibig para sa akin, sasaktan din pala ako. Nang dahil sa nangyari, ilang beses na naman akong nag-iwan ng missed call sa numero niya. Ilang text na rin ang nagawa ko para tanungin kung ayos lang ba siya. Sa kabila ng ginawa niya sa akin, hindi ko pa naman napapatunayan. Nag-aalala pa rin naman ako para sa asawa ko at hangad ko pa rin namang walang mangyaring masama sa kanya. Nang magtanghali, nabuo na ang loob kong hanapin na siya dahil tila hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakikita. Sigurado ka hindi ka na magpapasama sa akin, ha? Opo, Nay. Kaya ko na to. Basta kapag kailangan mo ng tulong, tumawag ka na lang agad sa akin, pupuntahan kita. Opo. Magtatanong-tanong na lang din ako sa mga tao doon. Tungkol doon sa binigay sa aking address. At anak, huwag na magpapagabi. Bago pa dumilimi kahit hindi mo nakita ang lugar, umuwi ka na, ha? Alam mo naman dito sa atin, hindi biro ang mga gumagala tuwing gabi. Hindi lang masasamang taong pwedeng mag-abang sa'yo dyan sa daan. Hanggang ngayon ba'y buhay pa rin ang mga aswang? Hindi naman nauubos ang tulad nila dahil habang tumatagal natututo na rin silang mabuhay na parang normal na tao. Hindi na natin alam kung ang mga tao nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw, normal pa ba o hindi na. Wala naman siguro ako makakasalubong na tulad nila habang naghahanap ako. Hindi mo sigurado, Jimina. Nito lang nakaraan, may buntis na namang munti ka na maaswang kung hindi lang nataboy ng asawa paalis. Kitang-kita raw nung buntis na malapit nang maabot ng dila ng aswang yung tiyan niya. Mabuti na lang nagising siya kasi may naaamoy siyang mabaho. Saan naman po yan nangyari? Diyan lang, sa kabilang barangay. O siya, mabuti pa lumakad ka na nang maaga ka rin makabalik. Mag-iingat ka, anak. Opo, Nay.
Tatawag na lang ho ako sa inyo. Umalis akong may agam-agam sa dibdib dahil sa mga sinabi sa akin ni Nanay Sarina. Agad akong sumakay ng bus papunta sa kabilang bayan. Nang makarating sa eksaktong barangay na may arko tulad ng sinabi sa text, wala naman akong nakitang maliit na daan sa gawing kanan. Nakailang beses na rin akong nagtanong sa mga tao, pero hindi raw nila alam ang sityo balik-balik na sinasabi ko. Pero hindi ako sumuko. Nasa isip ko nun, baka pinagtitripan lang ako nung nag-text at wala naman talagang ganong lugar. Hapon na nun at pagod na ako sa paglalakad ng walang napapala. Tinipa ko ang numero ni Sebastian at himalang muling nabuhay yon at nag-ring. Makalipas ang 5 beses na pagriring sa kabilang linya, may sumagot na sa tawag. Sino to? Bakit ba tawag ka ng tawag? Magagalit sa akin ang asawa ko. Sebastian? Asawa? Gago! Ako ang asawa mo at talagang nagagalit na ako. Ha? Sino ka ba? Kasama kong asawa ko ngayon. Si Jimena to. At baka nakakalimutan mong kasal tayo. Itigil mo tong katarantaduhan mo. Jimena, pasensya na. Pero wala akong kilalang Jimena. Baka nagkamali ka lang ng number. Anong nagkamali? Sira ulo ka ba? Kabisado ko ang number mo at alam kong ikaw rin yan. Sebastian, dahil kilala ko ang boses mo. Ipitin mo man yan o palalimin, makikilala pa rin kita. Ako hindi kita kilala. Baka naman gusto mo lang kaming sirain ang asawa ko. Kaya nanloloko ka sa tawag. Itigil mo na to. Mahal ko ang asawa ko. Para lang makalusot ka sa kasalanan mo sa akin, itigil mo na to. Hindi ako hihinto hanggat hindi kita nakikita dahil talagang tatamaan ka sa akin. Manluloko ka na nga? Sinungaling ka pa? Ngayon umaakto kang hindi makaalala? Artista ka na ba ngayon, Sebastian? Naririndi na ako sa boses mo, miss. Ibababa ko na tong tawag. Baka makita pa ako ng misis ko at sabihin may babae ako dahil sa'yo. Aba, talaga namang inatay? Humanda ka sa akin, Sebastian. Hindi ko palilipasin ang araw na to na hindi kita nakikita. Nasipa ko na lang ang malaking bato sa gilid dahil sa labis na inis. Dumidilim na ang paligid pero wala akong pakialam. Desidido talaga akong makita ang asawa ko dahil sa mga pinagsasasabi niya sa akin sa tawag. Muli akong bumalik sa arko at nagsalubong bigla ang kilay ko sa nakita ko pagbalik doon. Bumagal ang lakad ko habang gulat na gulat sa nakikita. Yung maliit na daan paulit-ulit kong pilit na hinahanap. Pagkalampas ng arko na hindi ko makita nung una, biglang nagkaroon. Hindi. Paano nangyari to? Wala naman to rito kanina. Hindi ako nagkakamali. Ilang beses ako nagpabalik-balik dito kanina. Wala naman tong daan na to dito. Tama ba tong nabalikan ko? Teka, may maliit na signage. Sityo, balik-balik, di makita street. Eto na ba talaga yun? Takang-taka ako kung paanong bigla na lang nagpakita ang daang ilang oras ko nang hinahanap. Madilim na at wala akong makitang bahay na malapit. Nag-iisa ako sa daan at ang flashlight ko sa cellphone ang nagsisilbing gabay ko para makakita. Natatakpan ng mga ulap ang buwan, kung kaya't halos wala na akong makita sa nilalakaran ko. Pinasok ko ang daan kahit hindi ko sigurado kung saan nga ba talaga patungo yon. Pilit ko na lang nilakasan ang loob ko. Umaasa na sa dulo ng daan may mga kabahayan kung nasaan maaari ang nawawala kong asawa. Binaybay ko ang daan. Wala akong makitang kahit isang bahay doon. Halos pagubat na nga rin ang itsura at unti-unti nang sumisibol ang kaba sa dibdib ko. Para lang akong naglalakad sa daang